LGU San Carlos ni pahigayon sa ikaduhang medical ug surgical mission. Matinod-anon nga empleyado gipasidunggan. San Carlos City Hospital may pahigayon og bloodletting activity. Syudad may appeal sa nationwide cleanup drive. UST football team nakikita kang Mayor Gustilo. SCADA padayon sa pagedukar sa mga estudyante. Mga kawani sa Kalahi Seeds Pamana mihatag og kortesiya. Maayong adlaw San Carlos, kini ang Vamos News. Sa makausapaan niya kami aron maghatod kaninyo sa mga nagunang balita nga may kalabutan sa programa ning kagamhan. Ako si Kimberly Moncha, ug karon sa detalye sa mga balita. Ang lokal nga kagamhanan sa San Carlos City sa pakitimbayayong sa University of Santo Tomas kon UST, ni pahigayon silang hiniusang 5 kaadlaw nga medical and surgical mission niadtong Enero 8 hangtod 12 dito sa San Carlos City Hospital kon SCCH. Kapin sa 500 ka mga benepisyaryo gikan sa dakbayan ug sulingang lokalidad sa Calatrava, Escalante, Canlaon, Valle Hermoso, Don Salvador Benedicto kon DSB ug Isabela ang nakapahimulo sa nagkalain-laing programa sama sa libreng minor, major ug opta surgeries, lakip na opta consultation nga gi-perform sa 80 ka mga doktor sa UST. Si SCCH Administrative Officer Charlene Paul Vestis Anlap nagkanayon nga mga programa gipanguluhan ni City Mayor Renato Gustilo kansang tumong ang paghatag og libreng healthcare services sa komunidad ilabi na sa mga huyang nga sektor. Gawa sa operasyon ug konsultasyon, ang mga benepisyaryo gihatagan og libreng follow-up check-up, bitamina ug tambal alang sa hingpit nga pag-ayo. Kani siya, in-open ni siya dili lang diri sa San Carlos City kundi ang mga neighboring municipalities pa yun, such as Canlaon, Valle Hermoso, Calatrava, as well as Don Salvador. As far as Isabela, we have also, and then Escalante. So, kani siya, ang mga naka-agum ani nga benepisyo, mga indigent, nga mga pasyente nga dili maka-afford sa mga operasyon. So, naani siya upat ka programa karon, major operation, minor operation, opta surgery and opta consultation. More or less 506 ang ato ang in-cater nga mga pasyente. Out of that 506, 412 ana taga San Carlos and the rest is outside San Carlos. Ang 45 anyos nga benepisyaryo gikan sa DSB nga si Josephine Neri niingon nga bulahan siya nakapahimulos niini nga matang sa kahigayunan nga nakatabang niya sa major operation sa Mayoma. Ayutiri ako ang sakit, so tabso siya. So kakson di siya kuno ang mattress. I'm blessed kay I know this is God's will na-interact ko. Kay last year ko lang siya nabalaan. Pero since kay dako na siya niya, ga-bleeding ko. So very thankful sa ning opportunity na ginhatag sa city. I'm very thankful to Mayor. So nagprograma diliga 2028 lang, December 28. So, thankful sa city, whole government of city, sa tanan mga doctors nga mo opera namo or sila ang medical mission for 2024. Thankful po. Laing benepisyaryo gikan sa Barangay 3 nga si Laurito de la Rita nga mi-avail sa opta surgery nang hinaot nga ang libre nga pamaagi makapatinaw sa iyang pananaw ug nga ang gobyerno magpadayon sa paghatag sa maong mga libreng serbisyo. Kaning programa katabang kay para sa kanamo nga kinahanglan na hindi ka sarang pagpira sa hinaot ini programa makahatag sa tabang personally para sa kuha o makatabang po sa community sa Carlos City o ikadaghan sa kinahanglan ini nga programa aron maoperahan ang mga taraf kining stereo uban pa inaot nga kini nga programa magpadayunon kini pinaagi sa lamdag atong mayor o sa mga konsehalis sa syudad ng San Carlos. Come up sila ani nga programa kay dako kay matabang sa binalang programa sa NDTC. Si San Carlos City Mayor Renato Gustilo, Vice Mayor Christopher Paul Carmona, City Health Officer Dr. Arnie Lawrence Portuguese, SP Member Armando Laguda Jr., Canlaon City Mayor Jose Chubasco Cardenas, Municipality of Valle Hermoso, Mayor Marian Gustilo ug Municipality of Calatrava, Mayor Marilyn Era, misusi usab sa kahimtang sa maong misyon. Si
San Carlos City Administrator Attorney Epifanio Libutan Jr. mihatag og Certificate of Appreciation kang Jerome Hirangaya, 34 anyos nga job order employee sa City Environment Management Office ng SEMO niadtong Enero 4. Gi-turn over ni Hirangaya ang usa ka bag niya atong Disyembre 11 pinaagi sa usa ka radio station. Gibalik ini sa tinuod nga tag-iya ni atong Disyembre 18, 2023. Gidayeg ni Libutan sa Hirangaya sa iyang pagkamatitun-anon ug nang hinaot nga buhaton usab kini sa uban. Gipaambit ni Hirangaya nga ikaduha na niya kini higayon nga muuli og mga bililhong butang ug malipayon siya nga motabang sa ubang mga tawo ug gipasalamatan usab niya ang lokal nga kagamhanan sa maong award. Pag wala nang kumahan tag-iya ato. So ako lang dito and always sa Radyo Bandera. Kay wala akong kabalo, wala akong tutuna ko aglihi. Okay sa tag-iya. So dito ko nakakuan na si Risa, si Urbano, ang tag-iya ato. Turn-over din ako ng gamit. Kay importante ito na sila. Pipila ka mga individual gikan sa unang distrito sa Negros Occidental ug mga silingang local government units sa Negros Oriental ang milinya alang sa bloodletting activity nga gipahigayon dito sa San Carlos City Hospital kun SCCH niadtong Enero 4 ning tuiga. Si SCCH Administrative Officer Charlene Paul Anlap niyon nga mga aktibidad kabahin sa surgical mission sa ospital niadtong Enero 8 hangtod 12 diin lakip sa mga donor mao mga kabanay sa 53 ka benepisyaryo sa major surgeries. Tugang ni Anlap nga ang dugo nga gikuha gamiton sa panahon sa operasyon kung ang pasyente nang hinanglan og abunog dugo. Giawag usab niya ang mga residente sa San Carlos City nga modonar og dugo aron ang uban makabenepisyo og mabuhi. Karon adlaw may arata nga bloodletting activity kay part ni siya sa second surgical mission nga gihimo nato para man sa katawhan sa San Carlos City. So ang kani siyang mga nag-donate karon mao ni siya ang mga relatives no sa mga pasyente, 53 ka buong pasyente na nakaagom sa free surgical mission major operation. So gina-encourage man nato sila nga before sila operahan dapat na atay available nga blood para sa ilaha. So in case nga during operation na kailangan sila dugo, na anatay standby nga dugo para ihatag sa ilaha. May mga regular clients man kami nga diri sa hospital na nga sa dugo. Karon nagbalik po sila sa ilaha nga in-pledge siya mo nga balikan kami sa dugo. Kaya ang dugo wala man na siya ginabaligya kundi ga-encourage kita nga naay donor. Kay para mabalik ra pod ang nagamit nga dugo. Ang bloodletting activity gibuksan sa mga regular nga kliyente nga mi-avail sa mga bag sa dugo gikan sa City Hospital ug niadtong misaad nga mo-donate sa Tambalanan. Ang mga donor gipaubos sa gikinahanglan nga screening sa wala pa ang pagkuha sa dugo. Lakip sa mindonar og dugo ang 24 anyos nga first-time donor nga si Kim Jane Bailoses sa Barangay Bunga, munisipalidad sa Don Salvador Benedicto. Matod niya nga miboluntaryo siya sa paghatag siyang dugo aron makatabang sa usa ka paryente kinsa may pailawom sa gallstone surgery ato sa surgical mission. Ang nasampit nga bloodletting activity kitimbayayungan sa First Provincial Blood Center ug San Carlos City Health Office. Ang lokal nga gagamhanan sa San Carlos ning apil sa nasyonal nga paglusad sa programang Kalinga at Inisyatiba para sa malinis na bayan kun kalinisan niadtong Enero 6 adlaw nga Sabado. Ang mga representante sa barangay, Sangguniang Kabataan, City Environment Management Office, Bureau of Fire Protection, San Carlos City District Jail, Philippine National Police nang limpyo sa nagkadaiyang urban o rural area sa syudad. Ang kalinisan program, direktiba gikan sa Department of the Interior and Local Government, pinaagi sa Memo Circular No. 2024-001. Kini usa ka convergence initiative aron mausa ang tanang paningkamot sa gobyerno diha sa pagmaintenar ug paghatag og luwas ug limpyo nga palibot alang sa tanan, pinaagi sa pagcapacitate sa tanang government units ug pagtugod sa partisipasyon sa komunidad nga naangkla sa tradisyon sa bayanihan. Si DILG Local Government Operation Officer Julie Shane Barreto Tagalog nang hinaot nga ang mga programa makahatag og inspirasyon sa mga opisyalis sa barangay sa paghimo og dugang nga mga programa ug aktibidad nga magpasiugda sa usa ka himsog ug luwas nga palibot alang sa umaabot nga mga henerasyon.
Dili mo minus 30 ka mga miyembro sa University of Santo Tomas con UST Women's Football Team ang nihimo og kortesiya kang San Carlos City Mayor Renato Bustillo niadtong Enero 5 dito sa iyang lumatang. Si UST Women's Football Coach Priscilla Rubio niingon nga aniya sila sa dakbayan aron mapahigayon sa ilang 10 kaadlaw nga football camp isip pagpangandam sa umaabot ng University Athletic Association of the Philippines Season 86 na ipahigayon dito sa Manila karong Pebrero 2024. Dugang ni Rubio nga ilang gipili ang San Carlos isip venue sanglit iladok ini sa mas maayong pasilidad sa football. Nagpasalamat usab siya sa mayor sa mainitong pag-abi-abi. We're here with the team, the women's football team. We're having a 10-day camp here in San Carlos. This is in relation to our preparation for the upcoming UAAP season 86. Of course, San Carlos is known for football talaga nationwide. So alam namin yun. And I'm from Negros Oriental also. So parang neighbors lang. So somehow, alam ko yung facilities kung gaano kaganda dito at karami. And aside from that, we're also part of the program ng preparation namin ng camp is we're looking for organized teams na pwede namin makalaban, tune-up games para matest rin yung capabilities ng players namin. So, yun yung isang mga bagay or factors na tinitingnan namin in choosing a place or a place na kung saan namin i-help yung camp namin. Ang team mo pahigayon ng tune-up games uban sa San Carlos Selection Team, Tanyon College Football Team o Colegio de Santo Tomas Recolatos football players. Gisultihan ni Mayor Bustillo ang mabisitang manunula nga maglingaw-lingaw sa ilang pagpuyo ug sa pagkamaabi-abihon sa mga San Carlos senyo. Mitambong atol sa pagbisita, sila si UST Coach Dean Cabrera, San Carlos City Negros Football Club President Pocholo Yovienko, San Carlos City Sports Office in Charge Jesus Facundo Combate Jr. ug football coaches Virgilio Sobrado Jr. ug J. Marie Abuan. Ang mga representante sa San Carlos City Anti-Drug Abuse Council Kunskada padayon sa pag-edukar sa mga estudyante dinhi sa syudad niadtong Enero 4 ug 9 nitong iga kabahin sa drug abuse and prevention. May kabat sa 94 mga estudyante sa junior high school sa Iliranan Integrated School sa Barangay Kudkod, samtang 604 ka senior high school students sa Don Carlos Ledesma National High School, Barangay Buluangan, ang giorient kabahin sa drug abuse and prevention, may nungdanan sa mga probisyon ug silot sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sila si Project Development Officer ug Learners Formation Coordinator Christy Apurado sa Department of Education ug SCADAC Facilitators Renbert De Leon ug Liza De Lima of the Philippine National Police San Carlos City ang resource person sa mga aktibidad, samtang sila si SCADAC Facilitators Noel Hernandez ug Garcel Samson mipaambit sa ilang mga kasinatian ug mitambag sa mga estudyante nga likayan ang maong mga butang. Mapasalamaton usab si Iliranan Integrated School Head Teacher Rex Serad sa lokal nga kagamhanan sa pagpahigayon sa maong symposium alang sa mga estudyante aron sila makahibalong ug makalikay sa paggamit sa illegal nga drogas. Ako na rin nga program, ako kayo impact para sa mga I hope sa mga grade 9 and grade 10. Dili lang ni dili ra photo, observe yun ninyo ang essence sa nga symposium kay ilo kayo para gid ninyo. Ikaw mismo, imo ang nailhan na magsoon, kaila, tani, makuhan pag-ibig siya. Dili lang ipaglakat na ito, diya na ito, dili lang ito. Ato yung i-observe kung sa ito ang nadugan, ato ang paminawan, para makakuman ang napaganding ng mga nila. Ang mga bagong na-deploy ng mga kawani sa Department of Social Welfare and Development ng DSWD Field Office 6 may bisita kang City Administrator Attorney Sipanyo Libutan Jr. ni atong Enero 8. Ang maong grupo gilangkuban nila na Area Coordinator Criza May Hermo, Community Empowerment Facilitator Stephanie Clo Castro ug Simon John Arevalo, Municipal Financial Analyst Rachel Gantinao, ang Technical Facilitators John Glenn Sombilon ug Axel Josh Chuwakao nga mao'y in charge sa implementasyon sa Kapit Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services, Payapa at Masaganang Pamayanan, Ponkalahi Seeds Pamana Program dinhi sa San Carlos City.
Giubanan sila ni Social Welfare Officer 2 Odessa Rigor ug Social Welfare Assistant Juliadis Fernandez sa City Social and Development Office ang grupo atol sa ilang courtesy visit. I-follow kami sa among official social media account sa Facebook, ang SCC LGU Information Page, ug sa Instagram ang @SCC LGUPH. Mamahimo usab ninyong i-check ang among YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Mao kadto ang mga balita nga among nahipos. Ang ginagmay nga butang kun buhaton sa makadaghan, mamahimong makapausab sa kalibutan. Hangtod sa sunod natong panag-uban, daghang salamat ug Vamos San Carlos!